Hindi po. Wala po. May diabetic po kasi po. Hindi kinaya ng katawan ng senior citizen na si Aling Lucia ang init sa loob ng evacuation center sa Balagtas, Bulacan. Kukuha sana siya ng relief goods pero sa dami ng tao ay bigla itong nahilo. Gaya ni Aling Lucia, ilan pa sa nasa evacuation center sa Bulacan ay nagkakasakit na. Masakit yung tiyan tapos nag-typo. Hindi po namin alam kung saan sa tubig o what. Kasi sumakit lang po yung tiyan namin tapos balik-balik kami CR. Tapos suka po. Upo po. Sinisipon, alipunga. Tapos yun, mga nilalagnat ng mga bata. Mahirap po. Lalo po, bihira lang na kukuwang gamot. Problema rin ang mga baradong palikuran sa evacuation center. Ang problema namin, CR. Kung may pagkain ka nga, pagkakain mo naman, may problema ka sa CR. Di ba? Tapos sa tubig, pababa sa gabi, pag-gising mo, andyan na naman sila. Oo, sa ubo. May ubo ko. Nag-ano na nga lang ako nagluya at bawang, alamansi. Ayon sa kapitan ng Barangay Wawa sa Balagtas, bagamat mayroon silang gamot para sa mga evacuees, aminado siyang hindi ito sapat dahil sa dami ng mga nagsilikas. Sana makakapag-donate din, kailangan po namin dito yung doxycycline para po dun sa gamot sa anti-leptospirosis kasi nakalubog po halos ng barangay namin para pwede po namin maipamigay ito bahay-bahay. Kasama na din po yung mga may panamik, gamot sa alipunga. Sa pagbisita ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa mga evacuation center, tiniyak nitong may nakalaan silang karagdagang gamot para sa mga nagkakasakit. Nagpapadistribute tayo. Marami naman tayo. Andito aking regional director. So we have all these mga medicines para sa alipunga at saka yung prophylaxis para sa lepto, yung mga antibiotic. Dagdag pa ng kalihim, malaking tulong ang pagdedeklara ng state of calamity ng mga lugar na apektado dahil mapapabilis nito ang distribusyon ng gamot sa mga nangangailangan. Malaking tulong yung nagdeklara ang mga lokal na pamahalaan ng state of calamity. Kasi pag nadedeklara yon, natatap namin yung aming quick release funds or QRF. Kung itong mga lungsod o bayan na nagdeklara, magre-request lang sa regional director, matatap dun sa aming central office yung request nila. Additional doxycycline, additional medicine. Samantala, bukod sa evacuation center, ay nagtungo din si Secretary Herbosa sa burol ng nasawing barangay health worker na si Cristina Padora. Si Padora ay namatay matapos makuryente habang nag-aayos ng mga gamot sa health center ng barangay. Ayon kay Herbosa, kinikilala ng DOH ang kabayanihang ginawa ni Padora na nasawi sa oras ng pagganap ng tungkulin. Trabaho po ang ginagawa niya. Sinasalba niya yung mga medicines na mababaha. No, so pag nasalba mo yung medicines, marami ring matutulungan. So heroic talaga yung ginawa niya. So to me, yung death niya shows the heart of mga barangay health worker. Para maiwasang maulit ang ganitong pangyayari, may pakiusap ang asawa ng biktima sa kinaukulan. BSW sa kaligtasan po nila ng mga bagyo, dapat pag mga ganyan, kiniklear po muna dapat yung area. Kasi magliligtas nga yung iba, yung kawani ng barangay, sila naman yung nandidisgrasya. May paalala naman si DOH Secretary Herbosa sa mga frontliners para maiwasan ang anumang uri ng disgrasya lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa disaster work, ang protocol tinuturo ko is safety first. Pagka rescuer ka, doktor ka, safety first. Hindi ka makakatulong ng marami kung ikaw ay madisgrasya. Bukod sa DOH, nag-abot na rin ng tulong ang DSWD Region 3 at si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. sa pamilya ng nasawing barangay health worker. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.